Okay, magandang araw po sa ating lahat. Tayo po ay magsimula kaagad para hindi po masayang yung oras. So bago natin simulan, mag-ask po tayo and pray to the Lord para po sa guidance at saka acknowledge natin yung presence of God and the Holy Spirit na guide po sa atin para bigyan tayo ng kaliwanagan, maintindihan yung salita ng Panginoon. So let us pray. Heavenly Father, the Creator of heaven and earth, and the owner of our lives, we acknowledge your presence this morning, Panginoon, with the help of your Holy Spirit, to guide us, to help us to understand your word through your Son, Jesus Christ, to the Father, na masisiyahan po sa aming ginagawa. Ginawa namin ito, Panginoon, as humble ourselves, Lord, na ituturo po namin what is the purpose in life, O God. Na makaano po sa aming buhay, mayroon kaming malalaman about the things above. Thank you so much for this day. In the name of your holy name, Jesus. Guide us with the help of your Spirit, Lord God, and we are surrounded by your angels, warrior, and covered by the precious blood. In Jesus' name. Amen. So, ready na ba ang tanan? Ready na ba ang lahat? Ready na ba ang Luzon, Visayas at Mindanao? At saka sa abroad, international. So, ituturo natin ito para sa lahat po ng may buhay. No, kasi hanap buhay po tayo para magiging masaya ang pamumuhay with the Lord. Kasi mahirap na pag walang Kristo sa puso natin. No, without Him, we are nothing. So, pahalagahan natin, dapat ilagay sa puso ng ating Panginoong Diyos ang may-ari ng ating buhay. So, ginagawa natin ngayon is to answer the calling of God, to obey His commands. Sabi ni Lord na, if you love me, keep my commandments. So ngayon, part ito ng meditation na sinabi dyan na meditate the Word of God day and night. Din isabuhay natin yung salita ng Diyos para magiging prosperous and successful in life. Okay, so mayroon po tayong narinig dyan sa mga sa labas. Marami silang alam sa Biblia, but ang problema is hindi ginagawa. No? Sabi dyan na faith without action is dead. Alam nila lahat ang laman ng Biblia, but wala sa gawa. So, yan ang mahirap. Dapat isabuhay talaga. Yan man ang sabi ni Josué, no? Doon sa salita na 1:8, meditate the Word of God day and night, at isabuhay ito, yun na will be prosperous and successful in life. Okay, so simula na tayo. Welcome sa Workmanship in Christ Ministry. Okay? Now, sinabi dito, gawin nating introduction. God is calling workers into His ministry. So, tumatawag si Lord ng mga ministers para sa gawain. The church cannot grow without people, workers who are willing to serve Christ with dedication and love. So, kailangan talaga ng faithful workers at saka willing talaga mag-serve kay Christ with dedication and love. So, yan po ang gagawin, no? Bilang alaala na si Lord ay tumatawag ng mga workers. So, para siyang harvester or fishers of men o gawing Christ preacher o yung fivefold ministry, no? So, yan ang tinatawag ni Lord para sa kanyang ministry. Now, sabi dito sa topic natin for today, workers in Christ ministry. So, ibig sabihin, yung ministry hindi sa atin, kundi kay Christ, no? Tinawag tayo para sa gawain ni Lord, no? Ministry. So, tayo mga workers,
part sa ministry ni Christ Jesus. Okay. So dapat sabi dito, faithful servants in God's kingdom. So in 1 Corinthians 15:58, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you, always give yourselves fully to the work of the Lord. So ibigay natin yung pinaka-fully talaga sa gawain ng Panginoon. Ibig sabihin, walang mga disturbance sa iyong mission o sa iyong ministry na itong ginagawa ko ay para kay Lord. Pero mga trials, difficulties o disturbance, but huwag mong bigyan ng pansin. Because this is for the Lord. So, I give fully service to the Lord. Dapat ganun tayo. Okay? Now, sabi dito, in every ministry, God uses. No? Number one is pastors. Hindi ito yung fivefold ministry ha, ito yung uses sa ministry. Evangelists, kailangan natin may mag-evangelize. Teachers, may magtuturo sa loob ng church, no? Youth leaders, prayer warriors, ushers, and volunteers. No? Yung willing talaga maging volunteers o workers in Christ Jesus. So yan po ang gawain, no? Maraming mga gagawin diyan sa loob ng simbahan, fellowship building. Okay? Now, napakaganda ang topic na to. Sabi dito, every worker has a purpose in the kingdom of God. Ministry is not just a position, it is service unto the Lord. So, kung ikaw ay tinawag, pinili na magiging part ng ministry ni Christ, hindi po na hahabol tayo ng posisyon. Hindi po ito trabaho na parang nandyan ka sa private o sa government, but this is work for the Lord. We are equal, no? Walang mataas, walang mababa. We are brothers and sisters in Christ. So, ngayon, it is service unto the Lord. Service for the Lord, not for own self. No? Na magiging, ikaw ang magiging sikat, magiging mataas yung posisyon mo. Mali yan. So, dapat be humble, may humility sa puso, na ibibigay mo yung holy service in the Lord. So, it is service unto the Lord. Now, number one, Christ calls workers into ministry. So, tumatawag si Lord ng mga workers para sa kanyang ministry. Hindi aminin natin na atin yung ministry. Hindi, si Christ po ang nag-ministry. Tayo ay tinawag para mapart sa kanyang the Great Commission, sa kanyang ministry or mission. So sabi sa Matthew 9:37, the harvest is plentiful, but the workers are few. There are many people who need. So ibig sabihin, ready na yung harvest, but wala yung mga magha-harvest. Kunti lang. Example, may 1 million hectares dyan na ready for harvest, but ang mag-harvest ay nasa lang 100. So parang kulang, kailangan ng maraming mag-harvest. Kasi kailangan ma-harvest yan ng mga 2 days o 3 days. So kailangan natin din na mga 200 to 300 harvester na mga workers ni Christ. Okay? So ang purpose niyan, number one is for salvation, no? Salvation ang sinabi dito sa number one. There are many people who need sa ating turo for salvation. Pangalawa is encouragement. I-encourage natin dahil wala nang simba. Kung mga 1 year or 2 years na, hindi na nagsisimba. Prayer, kailangan natin ng prayer sa kanila. At saka yung pinaka the Great Commission, discipleship.
No, go make disciples. So ito po ang purpose niyan. Then God is searching for willing workers. No, tandaan, willing yung magpagamit talaga sa Panginoon na walang atrasan, na hindi magiging competing others, kundi helping others. We are united this mission, this ministry of Christ, not magtulungan tayo. No, sinabi niyan sa Romans, for we know that all things work together for good to those who love God. So kailangan natin ng mga workers na magkaisa para ma-harvest yung mission doon sa harvest field. Example, si Isaiah answered God's call. Sinabi niya, here I am, send me Lord. No? So, sumasagot talaga si Isaiah, here am I, send me Lord. No? So, ang lesson dyan is, ministry begins with a calling. God uses willing hearts. Every believer can serve. So, ikaw po ay isang believer in Christ, pwede ka mag-serve, pwede ka magiging harvester, nagiging fishers of men, nagiging worker ni Christ. So, we are workers in Christ. Wow! So, application. Do not wait to become perfect before serving God. God equip those who are willing. Huwag mo lang hintayin na kailangan pa ka mag-perfect, kailangan mo pang maging holy. Hindi na. Pag may heart ka si Kristo na sa puso mo, tapos believer in Christ ka na, pwede ka na magiging worker in Christ. Yung sinabi ko kanina, ang dami doon na workers in Christ. No? Pastors, evangelists, worship leaders, tambourine dancers, mga elders, so daming mga gawain dyan sa church. Pwede ka dyan magiging part ng ministry ni Christ. So, pangalawa, anong sabi dito? Workers in Christ must be faithful. Sabi sa 1 Corinthians 4:2, it is required that those who have been given a trust must prove faithful. God values faithfulness more than popularity or talent. Kailangan talaga faithful ang isang worker. No? Kailangan na yung requirements niya na dapat faithful yung worker ni Christ Jesus. So, a faithful worker, dapat siya isang committed na worker. No? Shows commitment. Serves consistently. Hindi yung biglang magtampo, ayaw na. No, meron lang kagalit, ayaw na. Ibawal man dyan sa ministry, may galit-galit, may tampo-tampo. Lalo na yung pride na division ang labas dyan. So, kailangan humility, humbleness, helping others up, working together for the Lord. There is unity dyan sa loob ng ministry. Remains loyal during difficulties. No? So whatever it takes, kahit anong mangyari, tuloy. Because this is for the Lord. This is ministry of Christ, hindi sa atin. So ang sa atin dyan is ituloy natin na hindi maudlot yung mission. Kay darating si Christ to fulfill the law of Moses. Now, example, Paul the apostle remained faithful despite persecution and suffering. Kahit pinipersecute na, nagsasuffer na, but still faithful. Remain faithful si Paul. So application dyan, God honors workers who continue serving even when ministry becomes difficult. Naku kapatid, tuloy talaga. Walang atrasan na to, walang retirement dito because this is for the Lord. Para maraming kaluluwa maligtas.
Kasi sabi dyan sa Ecclesiastes 12:7, yung katawan babalik sa lupa, yung spirit babalik sa God the Father, yung soul ang importante. No, what is the profit of a man? Makanya man yung buong mundo, but he lost his soul. Kawawa. No? Sabi ni Billy Graham, aanhin ko yung pinakasikat ako, famous ako, celebrity ako. But yung pangalan mo hindi nakasulat sa aklat ng buhay, maiiwan ka pa rin. So, dapat humility. Act like Christ. Si Christ isang Panginoon, pero hindi siya nagpa-serve. Sabi niya, ako ang magsiserve sa inyo, mga apostles. No? Pinakita ni Lord ang magpakumbaba. So, yan dapat ang gawin natin. Okay? So, number 3. Workers must serve with humility. Ito na. Isang worker, isang tinatawag ng Panginoon na part ng kanyang ministry, dapat magsiserve with humility. Yung hindi yung parang ako yung amo, sige serve ka, utos ng utos. Mali yun, parang overpower na yan. No, baka ikaw na papalit sa pastor kung ganyan. Dapat submit, honor, respect ahead of you. Because pinili ng Panginoon siya ang maging shepherd, no? Shepherd or pastor dyan sa simbahan. Na ikaw ay isang, lagay natin usher, no? O isang part dyan sa music na hindi mo pwede overpower yung pastor para magiging united kayo dyan sa loob. Dapat magka-unite, so serving kung saan ka nilagay na ministry. Huwag kang talon-talon. Dapat kung nilagay ka sa drummer, drums ka. Kung nilagay ka dyan sa bass, bass ka. Worship leader, usher, no, magtulong sa church para hindi magka-rumble-rumble dyan. Kailangan united. If there is unity, there is strength, strong foundation. So, walang gulo, at least nagka-unite. Kung mag-absent naman yung isa, o pwede mag-turnover yung may alam na isang musician para walang agawan o walang pride na maghari, kundi helping others up, no? Working together for the Lord. Mark 10:45, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve. O, biruin mo si Lord Jesus Christ. Siya ang nag-serve na dapat tayo ay magsiserve sa Kanya. No? Nagiging modelo si Christ dito. Grabe, napaka-humble ng ating Panginoong Hesus. Sabi rin dito, Jesus Christ is the greatest example of servant leadership. Grabe. No, hindi biro na ikaw ang Panginoon tapos siya ang magsiserve sa iyo. Nagkakahiya, ikaw hugasan yung kamay mo o kaya magkain na tayo, si Lord ang maghanda ng pagkain para sa iyo. Grabe na yan. So dapat ganun tayo. No? Humility. Ministry is not about recognition or titles. It is about serving people with love. O, kaya dito tayo, malalaman natin, ito ba'y para sa Panginoon na ginawa mo at saka sa kapwa-tao, no? Brothers and sisters in the Lord mo yan, dapat huwag mo siyang pahiyain, huwag mo siyang kalabanin, huwag mo siyang awayin, dahil we are serving the Lord, we are serving people. So, kailangan magka-unite tayo dyan sa loob ng simbahan para si Satan hindi makapasok. If there is unity, there is strength. Magpa-fire talaga yung glory, yung presence ni Lord, yung anointing, yung Holy Spirit. Grabe. Grabe, punong-puno tayo sa presensya ng Lord. Dapat ganun, hindi yung magtampo. No? So, kailangan working together for the Lord. Ministry. So, dapat ang isang worker ay humble. No? Humble workers do not seek glory for themselves. O, di ba? Klarong-klaro, di yung parang ikaw ang sumisikat. So, alam mo yung slogan ng workmanship, wala tayo nagpasikat dito,
kundi si Lord ang ating iangat, ating i-lift up, ating ipakilala sa buong mundo. There is coming King. There is Savior in the world, no? So, grabe. Serve with compassion. Yan dapat. Give honor to God. Hindi yung aangkinin mo. Wag. Dapat for the glory of God. This ministry is for glorifying God. Dapat si Lord ang mag-glorify. Si Lord ang mahimuot sa Bisaya pa. No, mag-smile si Lord sa iyo. Dapat ganon. Hey, another. So sa ministry, meron po tayong tinatawag na warning. Kaya baka mali ng ginagawa or kaya may high voltage dyan. Danger na ang ginagawa natin. Baka maputukan ka dyan. So dapat ang isang minister o isang worker ni Lord, dapat avoid yung pride. Number 1, pride. So anong magawa ng pride? Can damage ministry. So sa ministry dapat walang ma-pride. Kasi yung pride gawain ni Lucifer yan. No? Mag-overpower sa Panginoon. Gusto niya siya ang sikat, siya ang sambahin. O di ba? So wala nang pagmamahal sa Panginoon. Wala nang pagmamahal sa above you, no? Yung sino yung dapat irerespeto. Kaya diyan nagka-division yung simbahan. So ayan, pangalawa, division in church. Ikaw ang dahilan kaya nag-division in church. So parang ginagawa mo ang ginagawa ni Satan to destroy, to kill, na mahirap na. To steal pa, magnanakaw na. No, nakawin mo ang kaligayahan ng ibang tao. So dapat avoid pride, avoid division in church. So ang application niyan, serve faithfully even when nobody notices your work. Kahit walang nakatingin, this is for the Lord. Parang nagtatrabaho ka rin, kahit wala yung amo mo, nagtatrabaho ka, this is for my company. Para lalago yung company. So ito naman, for spiritual, kailangan gawin ko ito because God is watching me wherever I go. So dapat ganun, no? Wherever you are, nandyan si Lord, nakatingin. Number 4, workers in ministry must work together. Dapat magtinabangay, magtulungan tayo, hindi yung may darating, hindi natin tulungan. Dapat guide din natin sila. Dahil gusto nila ma-part of sa ministry. So, i-guide natin. Mas maganda yung dumadami tayo kaysa yung maraming malulus yung mga soul nila. No? Kaya nga nandito si Christ to find, to seek the lost. Tayo naman ay magkuha sa kanila na dito tayo, huwag dyan, masama yan. Dito tayo, wrong way ka, dito tayo, right way. Parang ganun ang gawin natin. No? Iano natin sa Bisaya, sakmito na to sila kung mapaingon na dito sa kalayo, kalaglagan. Dapat ganun ang gawin natin. Romans 12:4-5, we, though many, form one body in Christ, so the church is like a body with many parts. Hindi pwede pastor lang isa. Pangit naman pastor lang isa. Kawawa, siya pa yung mag-gitara, siya pa yung mag-worship leader, siya pa yung mag-drums. No, magiging Taiwanese tayo yan, at Thailander. Daming kamay. So, nandyan sila, pinadala ni Lord. Wow, thank you so much. Mayroon tayong mga body parts. Nilagay ni Lord dyan sa simbahan para magpupuri sa Panginoon. No? So, working together, yung mga workers in Christ Jesus dyan sa loob ng church. Okay? So, every worker is important. Na, yan, ilagay mo, take note mo, ilagay mo sa puso mo, lahat ng worker na tinawag ni Lord, pinili ng Lord, very important.
Kung ikaw drummer, very important ka dyan. Ikaw worship leader, very important ka dyan. Ikaw guitarist, ikaw tambourine dancer, ikaw pastor, ikaw elders, ikaw ushers, o anong part dyan sa ministry ni Christ, you are very, very important. Kaya huwag mong isipin na dahil ako importante, aalis ako para ma-demolish yan dyan, mawalan ng condition yung church. Mali yan, gawain ni Satan yan. So hindi ganon, kasi gawain ni Satan to destroy. So huwag tayong magpagamit kay Satan. Dapat paggamit tayo kay Christ, give service fully to the Lord. Be faithful that ministry ni Christ para meron tayong reward pagdating ng panahon. Yung sinasabi na eternal life. Crown of life. Wow! Napakasarap. Okay? Now, some preach, some teach, some sing, some pray, some help behind the scenes, but all are valuable in God's kingdom. Hindi pwede pastor lang ang mag-preach. Pwede ka rin mag-preach sa mga young people, sa mga music team, for discipleship, leadership training, ganon. So, kailangan natin ng mga mag-aawit, worship leader, backup singer, at saka yung iba mag-intercede, prayer warriors, at saka yung iba magtulong sa gawain ng church. Maraming gagawin dyan sa church. Kahit tagapunas ka na lang upuan, taga-arrange ka ng upuan, tagalagay ka ng bulaklak dyan, o tagalinis ka ng mga microphone, tagahipos ka dyan. No? So part ka ng ministry ni Christ for His kingdom. God's kingdom. You are valuable. Grabe. Very important. May value ka dyan sa ministry. That is called investment to Christ, to the kingdom of God. According to Colossians 3:1, ano sabi dyan? Don't set your mind, mga things dito sa mundo, mawawala lang yan. We must set our mind on things above. Dapat doon nakasit. Dahil doon ay puno ng kasiyahan. Wala ng iyakan, wala ng anxieties, problem, worries. Napakasarap na doon. Kaya put your investment in the kingdom of God. Now, lesson. Ministry requires unity. O yan, dapat magka-unite talaga tayo dyan sa ministry. Hindi yung ikaw ang dahilan mag-away-away. Kailangan yung humble heart, peacemaker heart, counselor heart, no, para walang mag-away. We need one another, helping each other and comforting other. So, God gives different gifts for one purpose. Merong mga purposes kapag tayo ay nagka-unite for the glory of God. Ang purpose niyan for eternity in Christ Jesus. To find the lost souls and then magsama-sama tayo sa pagbabalik ni Lord. Yun po ang purpose niyan. So, tanggalin na yung spirit of pride, spirit of division, spirit of luoran, no, yung mga tampuhin, naku, alis na yan sa buhay natin. Dahil yan ang mga hindrances sa ating buhay. Application, do not compare your ministry with others. O dito, marami talaga dito nagkakamali. Gusto nila gayahin yung kabilang church. Gayahin yung turo-turo dyan sa mga ibang church. Matagal na yung ibang simbahan, tapos tayo bago pa. Hindi pwede mag-comparing. No, sabi dito, do not compare your ministry with others. Kung anong sabi ni Lord, anong sabi ng Holy Spirit, itong gawin mo, yan ang sundin. Pangit naman, gumagawa ka ng sermon, tapos inaano mo yan 1 week for coming Sunday, may tuturo, tapos may biglang sisingit na hindi dapat ganyan ang turo mo. Hindi dapat yung iba talaga. Na mawala yung inaas mo sa Holy Spirit, Lord, guide me. Paano ko ituro itong salita mo? Dapat walang ganon. Do not comparing others.
Kung ano ang nasa dibdib mo, sa puso mo na itong ang sinasabi ni Lord, gawin mo. Kung ano naman tema ngayon, December, so about Christmas, about love, pwede ka dyan magturo. So hindi pwede na i-compare mo sa kabila. Walang competing others sa teaching, walang mga superior sa pagtuturo ng Bible. Kung ano yung nasa puso with anointing, with love, to help na ang purpose niyan ay masave yung tao. Wow, napakasarap na teaching yan. Kahit ibisaya mo pa yan. Kahit itinamban mo pa yan, basta dito, pasok sa puso, napakasarap. Dahil ang Word of God is like honeybee, like the lamp of our feet, kahayag sa itong paglakaw. No? So dapat, serve faithfully in the place God assigned to you. O yan, ina-assign ka ni Lord kung saan ka, dapat faithfully ka dyan na kung nilagay ka dyan sa young people, nilagay ka dyan sa men's, nilagay ka dyan sa music, ibigay mo na. To be faithful in the Lord, to be faithful sa iyong ginagawa, because that is your ministry inassign ni Lord sa iyo. But ang pinakapuno niyan, Christ ministry. So we are workers in Christ Jesus. No? Magkadikit doon sa we are God's workmanship in Christ Jesus. Wow, napakasarap. Number 5. Workers in Christ will receive a reward. Sabi ko na nga pa, may sinabi si Lord, bibigyan niya ng reward. Yung mga tao na nag-answer sa kanyang calling. Di ba, God's calling workers? Yes, Lord, here I am. Isa na ko, Lord. Send me. Dapat ganun. Di ba, sinabi ni Isaiah? Yes, Lord, here I am. Send me. Workers. So, you are welcome kung gusto mo magiging workers in Christ. So, punta tayo doon sa workmanship in Christ. Sa Carmen, mag-usap tayo to be part the ministry of Christ. Walang mataas doon, walang mababa. We are brothers and sisters in the Lord. Our final destination for eternity in Christ Jesus. Walang mataas, walang mababa. We are equal. Okay? So, magtulungan tayo doon. So, Galatians 6:9, ang sabi, let us not become weary in doing good. Sometimes, ministry can be tiring, nakakapagod, nakadiscourage, parang wala na yatang tumutulong. But in doing good, do not weary. Because we are God's workmanship through in Christ Jesus to do good works. Weary in doing good. Ang faith with action, there is result. Pangit naman, naniwala ka. Wala namang gawa, walang resulta. Nagbabasa ka ng Biblia, pero hindi mo isinabuhay yung salita ng Diyos. Nagsisimba ka, nagbabasa ka ng Biblia, pero pagdating sa labas, nagsisinungaling ka pa. Tapos, gumagawa ka pa ng mga bad words, mga green joke. Wala, hindi mo isinabuhay yung paniniwala mo sa Biblia, lalo na sa Panginoon. So, no result. So, kailangan yung mga na-save na patuloy sa paggawa ng mabuti. Dahil for holiness to eternity in Christ Jesus. Wow. Now, workers may experience. So, kita tayong mga workers in Christ, tayong mga preachers in Christ, tayong mga worship leaders, mga leaders in Christ, mga ushers, mga nasa ministry ni Christ, makapag-experience talaga tayo ng discouragement. But hindi yan, part yan para magiging matatag. Criticism na dyan tayo titirahin. Sacrifice, kailangan talaga mag-sacrifice. Hindi naman biro na isa kang pastor, hindi ka nag-sacrifice mag-study ng Biblia. O paano mo gawin yung sermon mo? Baka gayahin mo na yung sa kabila para ituro mo dyan sa loob ng simbahan. Wala na yung ginawa ng pag-study.
wala na yung devotion. Gaya-gaya na lang. What if kung mali yun doon, mali rin ituro mo sa kanila, yan ang mahirap. So, magiging false teacher. Magiging false teaching na tayo. Iwas tayo dyan, ha? So, kailangan mag-sacrifice. Spiritual battles na, dyan pa. Kung ikaw isang worker ni Christ, maka-experience ka talaga ng spiritual battles. Grabe. Marami na akong nadaanan nito. But sabi ni Lord, be strong, be courageous, be confident. Trust in the Lord always. Kailangan si Lord ay yung tagapagligtas. No? So, kailangan talaga si Lord ay tagapagligtas sa atin. No? So, sabi dito, but God sees every faithful act of service. Okay? So, kailangan alam natin that God sees every faithful act of service. Kailangan faithful tayo. Okay? Now, promise. So, mayroong bisita, pasensya po. Mayroong kasing aso. Pag may bisita, maingay. So, ganito na. Patuloy tayo. Sabi dito sa promise, your labor in the Lord is never wasted. No? So, never wasted talaga kapag may nag-sacrifice. May tawag dyan na striving, no? Nag-equipping tayo, nag-preach tayo, nagsiserve tayo. So, hindi yun mawi-waste yung labor mo sa Panginoon. Okay? So, application. Keep serving, praying, teaching, and loving people because God will reward faithful workers. See? So, dapat tayong mga workers, keep serving, keep praying, keep teaching, keep loving people because God will reward faithful workers. So, dapat ganon. Tuloy, walay luuray, walay comparing others, no? Na magiging ikaw ang magaling. Ako na good ni, na mahirap yan. Huwag nating accept na tayo ang magaling. Because the goodness of God, because the strengthening of God sa atin, kaya nagawa natin yan. So, striving everything, tuloy ang laban for the Lord. So, conclusion, workers in Christ are important in the ministry. God is looking for workers who are, so si Christ ay nanonood, ay nagkatingin doon sa mga workers na faithful, humble, obedient, united yung nasa puso niya, committed to serving the Lord. Yan ang pinaka-special na requirement sa isang worker na may faithfulness, may humbleness, obedient to the Lord, united yan sa gawain ni Lord, mayroong commitment sa Panginoon, committed to serve the Lord. Hindi yung kunting problema, trial, susuko na. Wala, sayang. Sabi pa naman ni Lord doon sa Matthew 24:13, sino yung nagpatuloy, sino yung may perseverance, ay yung maliligtas. Kailangan natin ng consistently. Tuloy-tuloy. This is for the Lord. Okay? So the work of God continues through willing servants. Kailangan ng isang worker continuous, tuloy, no, na servant. Now, in Ephesians 2:10, after tayo na-save ni Lord through faith, hindi natin gawa, kailangan ituloy natin yung Ephesians 2:10. Karamihan kasi dyan lang sa Ephesians 2:8, 9.
Wala na, hindi na tinuloy yung 10. Mayroon gagawin. Kapag tayo ay na-save, ituloy na natin yung mga gawang mabuti. Hindi na babalik tayo sa paggawa ng masama. So magiging one save, always save na tayo. Kasi save na tayo, okay na tayo babalik sa kasamaan. Mali. Tayo ay na-save, kaya ituloy na natin ang serbisyo sa Panginoon. So anong sabi nito? For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should walk in them. So tuloy tayo sa paggawa ng mabuti. Kung ikaw ay isang tao na na-save, tuloy mo na ang paggawa ng mabuti. What else? Psalm 37:25 ang sabi, I have been young and now I'm old, yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Ibig sabihin, matanda na ako, wala akong nakita na mabuting tao pinabayaan ni Lord. At yung mga anak niya nakikilimos ng pagkain sa labas. Yan ang ibig sabihin. So, walang righteous na tao pinabayaan ng Panginoon. Wow! So, Romans 6:22, we are set free from sin and become servants to God. You have your fruit unto holiness and the end everlasting life. O yan. Yan ang maganda. Di ba? Save na tayo. So, huwag ka nang bumalik sa kasalanan. Gawin mo ang mabuti for holiness and the end everlasting life. Dapat ganun. So, pasensya na kayo pag may tao dumaan, maingay yung aso. So, tuloy pa rin tayo. So, closing challenge. So, mayroon tayong challenge kung saan natutunan natin ngayon. Number 1, ask yourself, am I serving faithfully in God's ministry? Faithful ba ako sa ministry ni Christ? Hanggang ngayon, napatuloy ako. Meaning, ibig sabihin, faithful ako sa Panginoon. O, parang ganun. So, ikaw po ang magkasagot niyan. Am I using my gifts for God's glory? Ginamit ko ba yung gift ni Lord sa akin? Example, isa akong guitarist. Ginamit ko ba for the Lord? Ikaw ang nakaalam niyan. Okay? Am I serving with humility and love? Nag-serve ba ako na isang leader na nagpakumbaba? Tapos, love ko pa yung kasama ko dyan sa ministry? Ikaw rin ang magkatanong. Am I willing to continue even during challenges? Kaya ko ba to? But I believe in the Lord. Alam ko nga gagabayan ako ni Lord. Hindi ako dapat matakot. This is for the Lord. Di ba? Sabi ni Lord, I am with you always wherever you go. Nandito si Lord kasama ko. Ikaw rin ang makatanong sa sarili mo. So God can use every willing worker for His kingdom. So saan mapunta? For His kingdom. Kingdom in heaven. Sabi doon sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom unto His righteousness. So tayo mga na-save, do it for the glory of God. Do good for the glory of God. Napakaganda. Di ba? Yan. So now, sabi dito sa faithful servant, kasi darating ang araw, darating ang panahon, sabi ni Christ, well done, my good, faithful servant, join to the house of my Father. Isasama tayo ni Lord sa kanyang kaharian. So, faithful servant, his Lord said to him, well done, good and faithful servant, you have been faithful over a few things, I will make you ruler over many things, enter into the joy of your Lord. Wow! Welcome tayo ni Lord sa kanyang kaharian. 1 Timothy 1:12, I thank Christ Jesus our Lord, who has strengthened me, that He considered me faithful and appointed me to service. Yan. Napakaganda. Di ba? Parang awarding na. Ito naman, sa Revelation 3:21, to the one who overcomes, I will grant the right to sit with me on my throne, just as I overcome and sat down with my Father on His throne. Wow, grabe si Christ.
ikaw na worker, o ikaw na servant, o ikaw na son, daughter of God, we are belongs to the family of God, bigyan ka ng time na makaupo sa throne ni Lord Jesus. Grabe close, napaka-close natin ang Panginoon. Grabe close friend natin si Lord. Sasabihin niya, example, Ronnie, halika dito, upo ka sa aking throne. Sige, subukan mo. Biruin mo yan na love tayo ni Lord. Ialaw niya tayo na makaupo. Oh, I will grant the right to sit with me on my throne. Grabe si Lord Jesus. Thank you, Lord. Grabe. I really feel the presence of God. Dapat yan ang ating things on things above. No? Set our mind on things above. Now, another, ang sabi dito, cross references, yung mga hindi faithful, yung mga tinatamad, o baka may pride sa sarili, hindi pwede maturuan, ito mangyayari. His master replied, "You wicked servant, I will judge you by your own words. So you know that I am a harsh man, withdrawing what I did not deposit and reaping what I did not sow." Impas. Kawawa yung mga nagtamad-tamad. So, wicked servant. Grabe, no? Sa linggo, napakahuli. Pagdating ng Monday to Saturday, unholy pala. May mga tinatago. Ma-pride pala. Kawawa. So, yan ang mahirap. Yan ang mga cross references. What else? For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive his due for the things done in the body, whether good or bad. So mayroon tayong matatanggap. Kung ikaw ay masama, eternal punishment. Kung ikaw naman ay good, eternal life in Christ Jesus. So at least alam mo na kung ikaw ay isang servant o isang worker na tamad-tamad, na alam mo na saan ka mapunta. Kawawa. So dapat be strong always. Pray in the Lord always. Ask wisdom, ask knowledge, ask strength. No? Kailangan tayong i-fight natin yung mga difficulties sa ating buhay. What else? Sabi, no? Romans 14:12, ang sabi, so then, each of us will give an account of himself to God. Yan na nga. No? Aanhin mo yung katawan mo, babalik sa alikabok. Yung spirit, babalik kay Father God. Yung soul mo naman, dito haharap. No? Will give an account of himself to God. Magre-report tayo doon. Yung nga sinasabi ko na, maiyuman ang buong mundo, but mawawalan yung souls mo, kawawa yung kaluluwa mo. What is the famous of a man that your name is not written in the book of life? Kawawa din. Kaya, accept kung nagkamali, tanggap kung may koreksyonal. So, back to God, back to the right path, balik sa Panginoon. Huwag ipahari yung pride sa kayong hindi ka magtanggap ng koreksyon. Alam mo naman ang Bible is for teaching, correcting, equipping, and training in righteousness. That is God-breathed from the mouth of God, yung Biblia. Kaya tanggapin natin kung mayroong nagtuturo, nagkukurik, at gabayan kanya sa paggawa ng mabuti. Ibig sabihin, love tayo ni Lord, love ka rin ng kanyang kapwa. No? Kapwa natin, love tayo. Dahil tayo ay kinukurik. Now, this is enter into the joy of your master. Ito na, napakaganda. Psalm 16:11, ang sabi, you have made known to me the path of life. You will fill me with joy. In your presence with eternal pleasures at your right hand. Wow, napakaganda. Anong sabi ni Lord? Napakaganda talaga. You will fill me with joy in your presence. With eternal pleasure. Grabe! Napakaganda. Bibigay natin yung pinaka-the best sa ating Panginoon. John 15:11, I have told you these things so that my joy may be in you and your joy may be complete. Grabe! Huwag tayong magtamad-tamad sa pagserbisyo kay Lord. Give
fully yung serbisyo mo kay Lord. Be faithful in the Lord para makamit natin to sa pagdating ng panahon. Your joy may be complete. Sarap. Jude 1:24. Now to him who is able to keep you from stumbling and to present you unblemished in his glorious presence with great joy. Grabe. Enter into the joy of your master. Grabe si Lord, nakahanda. Ang gagawin ni Lord pag tayo ay welcome na kay Lord, no? Excuse me. Now, ito na. So, kailangan na natin mag-pray. So, yun po ang mga references, yung mga faithful servant. So, yung pagpasok sa kaharian ng langit. So, tayo po ay hindi perfect. May nagawa tayong kasalanan o mayroon tayong mga na-correct ngayong araw na to, tanggapin natin because that is the part of God's love. Love tayo ni Lord, kaya pa kumbaba lang tayo, kung may mag-correct, tanggapin natin. Balik tayo sa Panginoon, kapatid. Mahirap na kung maabutan ka na ganyan ang ugali mo, ma-pride ka, tapos hindi ka pa humble. Pinairal mo ang sarili mo, maiiwan ka, delikado ka dyan. Kailangan back to God. Back to God asap. Sabi ni Lord, kahit gaano pa yung kaitim, kasalanan mo, kahit gaano pa yung katagal, pag ikaw ay babalik sa akin, patatawarin kita. Because God is agape love. No? Dapat nga yung ugali natin sa katulad ng mga bata. Mag-away ngayon, mamaya kunti, magkabati na naman. So, ganun. Dapat ganyan ang ugali natin. Laging patient or laging magbigay ng forgiveness sa kapwa para palitan ng love, comforting, helping, magkaisa, working together for the Lord. So, let us pray. Lord, thank you for calling us to work in your ministry. Strengthen every pastors, every leaders, every elders, workers, worship leaders, ushers, tambourine dancers, volunteers, helpers, givers sa gawain, and servant in the Lord. In the church, help us remain faithful, humble, and committed to your work. Fill us with love and unity as we serve your people. May our labor bring glory to your name. In Jesus' name. Amen. So, God bless and more blessing to come. So, pray natin ang ating pastors, ating mga kasama sa church, sa ministry ni Christ. Ito po ay lalaganap sa buong mundo. So, pwede nyo i-share itong live o itong video na to para marami pong makatanggap ng pagmamahal ng Diyos sa atin. So, baka next topic natin is about salvation or mga encouragement word from the Lord. So, kung nandito po kayo sa Mindanao or Cagayan de Oro, meron po tayong worship center, or fellowship center dyan sa Carmen. No, alam niyo nung Carmen, Cagayan de Oro City, yung malapit doon sa Liceo High School. Yung may SSS, unahan, GSIS. So makita mo yung PNB Bank. Sa harap ng PNB Bank, mayroong Sun Fast Food Function Hall. So welcome po tayo doon. Air condition yung church doon. So let us work together, study together, praising together to the Lord for eternal life ang direction natin. So we are workers in Christ Jesus. So, this is your pastor, Ronnie Rua ng WICAP, Workmanship in Christ Alliance Fellowship, Christ Preacher. So I'm humbly, you are invited every Sunday, 9:30, meron po tayong discipleship and leadership training, at saka sa 10 a.m. naman is service time for the glory of God. So God bless and more blessing to come.